Makasaysayang araw po, it's showtime! Sa Biyernes, gaganapin ang ika-30 formal summit ng ASEAN sa Maynila. Tayo rin ang host country para sa 50th anniversary ng bukluran ng mga bansa na gaganapin sa Agosto. Narinig na rin natin na may ASEAN integration, ngunit paano nga ba nagsimula ang regional na pakikipagtulungang ito? Matapos ang digmaan, naging malaking banta sa mga maliliit na bansa ang Cold War. Hidwaan ng superpowers na Estados Unidos at Komunistang Unyong Sobyet, 10 ng kanilang mga kaalyado. Upang maprotektahan ng sarili, maraming mga pagtatangka na magkaroon ng bukluran ng mga bansa sa rehiyon. Nariyan ang panukalang Pacific Union ni Pangulong Elpidio Quirino noong dekada 50. Ang Southeast Asia Treaty Organization o SEATO noong 1954. Ang Association of Southeast Asia o ASA na binuo ng Malaysia, Pilipinas at Thailand noong 1961 at ang Malaysia, Philippines, Indonesia o MAFILINDO noong 1963. Ngunit, dahil sa mga hidwaan ng mga bansang ito, lalo na sa usapin ng Sabah, hindi nagtagumpay ang mga buklurang ito. Noong August 5, 1967, 5 foreign ministers, Adam Malik ng Indonesia, Tun Abdul Razak ng Malaysia, Narciso A. Ramos ng Pilipinas, ama ni Pangulong Fidel V. Ramos, S. Rajaratnam ng Singapore at Thanat Khoman ng Thailand ang nagpulong sa isang bahay sa isang beach resort sa Bang San, Thailand. Iniwan ang kanilang mga hidwaan para pag-usapan na lamang sa mga susunod na pagkakataon at sa pamamagitan ng pag-golf at chill-chill lang na pag-uusap ng 5, sports shirt diplomacy, nakita nila na ito na ang tamang panahon para magkaisa. Kaya naman, sa wakas, noong August 8, 1967, nilagdaan ng 5 founding fathers sa Saranrom Palace ang Bangkok Declaration na nagtatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang pangalang ito na napakaganda sapagkat tunog Asian ay naisip ni Adam Malik. Ngayon, 10 na ang makasapi ng ASEAN kasama ng Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar at Vietnam upang lumikha ng community of opportunities para sa lahat. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime.